opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapalay at mga karadyo agri. Muli pong nagbabalik ang inyong mga kapalay dito po sa Palay Bida sa Radyo Agri, ang programang patuloy na nagbibigay ng samot-saring kaalaman sa atin pong mga palayan. Kasama niyo pa rin po ako sa programang ito ang inyong kapalay Badeth and of course ang Radyo Agri 90.1 FM Fulmec, kasaganaan para sa bayan. Syempre po isang pagbati po muna sa lahat ng ating mga kapalay at mga karadyo Agri na nakatutok na po sa ating Facebook pages. Of course, sa ating Radyo Agri 90.1 FM Fulmec Facebook page, gayon din po sa DA PhilRice at sa RCEF Extension Program. At syempre, hindi rin po natin makakalimutan na batiin or i-shout out ang atin pong mga tagapakinig. Lalo-lalo na po ang ating mga minamahal na mga magsasaka na nakatutok sa 90.1 FM Radio Broadcast Channel. At sana po ay patuloy po ninyo kaming samahan hanggang sa pagtatapos po ng ating programa ngayong araw. So mag-topic recap po muna tayo dahil po sa ating nakaraang episode, nakapanayan po natin si Kapalay Evelyn Valdez. Siya po ay Senior Science Research Specialist mula pa rin po sa Crop Protection Division ng PhilRice at nagbahagi po siya ng kanyang mga kaalaman tungkol nga po sa leaf folder na dapat pong tandaan at syempre ikonsidera po ng ating mga kapalay para maiwasan po ang mga ang hindi magandang epekto po ng naturang peste sa ating mga pananim. Kaya naman po sa mga hindi po nakapakinig or nakapanood po ng naturang episode natin last week, wag po kayo mag-alala dahil maaari po ninyo itong mabalikan sa ating official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Fulmec. At kung meron po kayong mga questions o mga katanungan tungkol po sa ating naging topic last time, maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa PhilRice Text Hotline sa numerong 0917-111-7423. Ayan. So, syempre, diretso na po tayo kaagad sa ating topic at syempre po, ang ating magiging kapalay guest ngayong araw na ito. Ito po mga kapalay at mga karadyo agri, kayo po ba kapag kayo po ay nagpupunta na po sa inyong mga bukid, nag-check po ng inyong mga pananim, kayo po ba ay mayroong nakikitang naninilaw, nalalanta at mga natutuyo po na dahon sa dulo po ng inyong mga palay? Kung meron na po kayong mga ganito nga mga napapansin mga kapalay, mahalaga po na maintindihan natin kung ito nga po ba ay dulot ng peste o baka naman po may kakulangan lamang po sa abono o baka naman po dahil sa mga pagkakataon po na na-experience pa rin po natin ang mainit na panahon. Although sa mga nakalipas nga pong araw, napansin po natin na mas madalas yung pag-ulan. But still, kung medyo napansin na po ninyo ito, lalo na noong mga panahon na sobrang init po ng weather, ayan, so alamin po natin yung tungkol dyan. At bakit nga po ba tinuturing na peste yung tinatawag po natin na bacterial leaf blight? Kung ito naman nga po ay maituturing din na isang uri ng sakit sa palay or sakit ng palay. At kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, masasagot na po yung ilan sa mga katanungan o yung mga agam-agam po ninyo regarding dito dahil makakapanayan po natin ngayong araw via Google Meet si Kapalay Julia Trillion. Siya po ay Supervising Science Research Specialist mula pa rin po sa Crop Protection Division ng PhilRice. Ayan, magandang araw po Kapalay Juliet at welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan, batiin po muna ninyo ang ating mga online viewers at ang ating mga listeners ngayong araw. Hello po! Magandang hapon sa lahat, lalong-lalo po sa ating mga farmers. Ayan. So, sige po. Simulan na po natin ang ating kwentuhan na Kapalay Juliet. So, para po sa aking unang katanungan, ano nga po ba itong tinatawag na bacterial leaf blight o yung tinatawag po na BLB? Yan. Ang bacterial leaf blight po ay isa sa major disease ng palay natin. Ito po ay, ang sanhi po nito ay bacteria. And then, ito po ay nakikita sa ating palayan kapag po nagbubuntis na yung ating palay hanggang sa maturity. Tapos, ang nakikita nga po natin sa ating mga palay ay
Yung pong dulo ng ating yung dahon ng palay natin sa mabandang dulo ay naninilaw hanggang sa matuyo na. Yun po yung pangkaraniwang nakikita natin sa bacterial leaf blight. Ayun. So, kagaya nga po nung aking nabanggit na description kanina, dun sa bandang dulo ay mayroon pong paninilaw na napapansin. At kagaya po nung nabanggit di Kapalay Juliet, kapag po nagbubuntis or maturity stage na po ng ating mga pananim, tsaka po ito madalas nating nakikita. Ito po, para naman po sa aking susunod na katanungan, Kapalay Juliet, papaano naman po ba ito naiiba sa ibang sa mga problema o iba pa pong mga sakit sa mga dahon? At ano-ano po ba yung mga simptomas na dapat pong bantayan ng ating mga kapalay pag BLB na po ang usapan? Ayan. Ano po, pag yung sa BLB, ang una pong makikita natin ay doon sa pinakadulo ng ating dahon ay meron po siyang parang guhit lang. Di ba? Ito yung dahon, parang meron lang siyang isang guhit doon sa dulo. Na mahirap po siyang tingnan kung talagang dadaanan lang natin at hindi natin titingnan mabuti yung palay. Yung pong guhit na yon ay lalaki, pero ang itsura po ng guhit na yon ay para siyang nababad na dahon, gano'n. Di ba? Green na green yung dahon natin, tapos meron siyang isang portion na guhit sa dulo na para siyang nababad na dahon. Tapos yung guhit po na yon ay bababa. Tapos habang bumababa po siya, syempre kung saan po nag-start yung pinakaunang sintomas niya, syempre nakukonsume na po yung mga nutrients, kaya nagda-dry na po yung, kaya yung pag-dry ng dahon ay pababa. Makikita po natin tong sintomas na to na pwedeng isang gilid lang ng dahon, dalawang gilid, o kaya sa gitna. Doon po natin to nakikita. Tapos makikita rin po natin sa umaga kapag halimbawa ay hindi pa sumisikat yung araw o kaya maulap. Makikita natin na sa ibabaw ng dahon merong mga parang mga hamog. Pero di po ba ang hamog natin clear naman siya. Yes. Pero yun, nakikita natin merong mga do sa mga sakit ng palay, may nakaibabaw na parang hamog-hamog na bilog-bilog na kulay cream. Yun na po yung mga yun na po yung sakit ng palay, yun na po yung organism. Tapos paano naman po ito naiiba? Kumbaga, halimbawa po do sa rice blast. Ang sakit din po ito sa dahon, pero ang makikita po natin ay diamond shape ang mga lesion niya, tapos nakakalat do sa dahon, nakakalat siya, diamond shape. Tapos yung po namang brown spot, yun, bilog-bilog naman siya na nakakalat din sa dahon niya. At ang isa pa po ay yung bacterial leaf streak. Yun naman po ay guhit-guhit din, pero hiwa-hiwalay. Nagtatabi-tabi lang sila pag medyo malala na yung dahon. Ay malala na yung sakit sa dahon. Okay po. So, kumbaga, i-compare sa ibang mga nagdadala ng sakit sa ating mga dahon. Kumbaga, in terms of shape, tsaka po yung itsura po or appearances na dun sa ating mas mga madaling dahon. makita. Yes po, ayan. So, ito po, kanina po nabanggit po ninyo na ang bakterya nga po ang pinagmumulan nga po ng BLB. So, papaano naman po kumakalat ang Kapalay Juliet yung bakterya na mula po or nagdudulot po ng BLF o BLB rather sa isang palayan po? Ayan. Umpisahan po natin kung saan po siya nagmula. Kapag sa anihan po natin, pagkaani natin, syempre meron po namang natitira pa doon na palay na mayroong pang dahon. Tapos yung po mga nahulog na during harvesting, may mga nahulog na seeds, tutubo din yon. Tapos yung mga pinag-anihan, magsuswi din, magdadahon. Tapos yung pong mga damo sa mga pilapil. Yun po yung may mga sakit na BLB na pwede pag-umpisahan ng mga sakit sa susunod na panahon. Mas nakapalis po ngayon, makita natin yung kumbaga favorable yung mga condition ngayon. Yung pong mga sakit ng palay o kaya yung mga naninilaw, gano'n. Tapos nakikita natin yung may mga parang bilog-bilog na hamog na meron dun sakit. Kapag humangin, tapos ngayon may kasamang ulan, para bang mayaangge, may ta-transfer niya. Pag humangin, dilipad na ganun yung mga tubig-tubig, may ta-transfer niya doon sa mga halaman, sa mga katabing halaman. Tapos, siyempre, pag humahangin-hangin, kumbaga nagkakasugat din yung mga halaman. Hindi na lang po natin nakikita yung mga injury ng halaman kasi nagkikiskisan sila. Pwedeng doon din po yung entry point noong
mga sakit. Kaya mas ano po siya, mas madali siyang kumalat. Kumbaga mas prone po kapag mas maraming injury, ano, yung mga Opo. dahon. Okay. Opo. Eto po, for my next question naman po, ano-ano po yung mga conditions sa kapaligiran po natin ang nagpapabilis or nagtitrigger po para kumalat po itong BLB sa atin pong mga palayan? Halimbawa po, itong weather natin na talagang mas madalas nang umuulan. Ito po ba'y masasabi nating favorable po sa pag-atake ng BLB sa atin pong mga palayan? Yes, tama po ikaw, Miss Badet. Yung parang 3 weeks na yatang umuulan Yes. dito sa atin, ano? Opo. Yan po. Gustong-gusto yan ng BLB. Kasi ang number 1 ay maulap, ano? Opo. Kapag po kasi maulap ay yung bacteria, hindi siya nadadry. Kasi kapag mainit, natutuyo din yun. Halimbawa yung mga bacteria yes. nito. Mainit na mainit, matutuyo din sila. Ngayon, wala chance Yes. matuyo. Opo. Kumbaga, dire-diretso silang dumadami kasi hindi naman sila nadadry. Opo. Tapos, umuulan pa o di lalo na silang dumadami, nadadagdagan na, kumbaga, isa lagay na maliit na na-produce na, isang tuldok lang yung na-produce, naulanan pa, Opo. di lalo nang kumalat. Tapos mahangin, ganun pa. Kaya kumbaga, very favorable ito, yung maulap, tapos maulan, mahangin, tapos sa gabi, ganun din, malamig din. Tapos sa maga, nagkakaroon talaga ng hamog na very favorable para sa production nila. Ayun, kaya po yun yung i-watch out ng ating mga kapalay dahil nga po, week 3 na ng non-stop po ulan. Tapos may mga times na mahangin po talaga, may kasamang hangin yung ulan. Kaya po, yan yung titignan po natin dahil ito po, kondisyon ng panahon po natin ngayon ay nakaka-trigger po, favorable po sa BLB para po sila ay kumalat or dumami po sa ating mga palayan. Ayan po, ilan pa lang po yan ng mga kapalay sa mga impormasyon tungkol po sa BLB at mamaya po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, marami pa pong maibabahagi si Kapalay Julia Trillion. Kaya naman po, stay tuned lang po kayo mga kapalay. At bago po tayo mag-proceed sa iba pang mga questions natin sa ating kapalay guest ay basahin po muna natin ang ilang mga pagbati at comments at baka po may questions din ang ating mga kapalay in relation po sa ating talakayan ngayon tungkol nga po sa bacterial leaf blight. Ayan, shout out po ulit sa lahat ng ating mga viewers sa ating Radyo Agri 90.1 FM Facebook page and syempre sa atin pong DA Phil Rice at sa RCF Extension Program Facebook page at syempre sa mga nakatutok din po sa ating 90.1 FM broadcast channel. Ayan po. So, maaaring kumbaga sinasavor pa, mas pinakikinggan pa ng ating mga kapala yung ating discussion ngayon dahil kagaya po nung nabanggit ko kanina, with the condition of our weather these days, dapat pong tutukan talaga ng ating mga kapalay ang pag-atake ng BLB. At syempre, ng iba pang mga peste at mga sakit na posibleng dumapo po sa ating mga pananim kapag po ganitong maulan. Lalo na po, may times na sobrang lakas, may times na biglang hihina, sisilip ang haring araw, tas biglang uulan ulit. So, masasabi nating unpredictable pa rin po ang weather. But still, kung may questions po kayo tungkol sa bacterial leaf blight, gayon din po, kung may mga stories po kayo na nais i-share in relation po sa ating talakayan ngayon, pwede nyo pong i-comment yan sa ating mga Facebook pages sa Radyo Agri 90.1 FM, sa ating pong DA Phil Rice at syempre sa ating RCF Extension Program Facebook page. At gayon din po sa ating Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445. Ayan, so habang hinihintay natin yung iba pang mga questions ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Ayan, magpatuloy po tayo sa ating talakayan. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri at kasama nyo pa rin ako ang inyong kapalay Badet. Dito lang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Fulmec, kasaganaan para sa bayan. Ayan. So, kagaya po nung nabanggit ko kanina ay kasama po natin ngayon via Google Meet si Kapalay Julia Trillion mula po sa Crop Protection Division ng DA Phil Rice at pinag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa bacterial leaf blight o yung BLB. Ito po. For my next question na po, Kapalay Juliet, ayan, meron na po bang na-discover na bactericide or lason kontra BLB or eto po, maaari na po ba agad na mag-spray laban dito or kailan po ba dapat gumamit ng bactericide sa BLB? Yan po.
kasi kami po ay sa PhilRice po ay hindi po kami nag-evaluate ng mga pesticides. Kaya ang maire-recommend ko po ay punta po ang atin naman pong mga lugar, ang ating mga barangay ay alam ko po na bawat barangay ay may naka-assign na staff ang mga municipal agriculturists natin. Kaya pwede po tayo magtanong doon kung ano po yung mga activities nila, kung ano po yung mga ginagawa nila kapag ganito pong meron po talagang may mga sakit na nakikita. Tapos pwede rin po silang pumunta sa RCPC, sa Regional Crop Protection Center, kasi sila din po yung mga pumupunta kapag meron po mga incidents ng mga peste sa palay, hindi lang po sa palay, even po sa other crops. Tapos kapag po, bago po naman tayo mag-apply ng mga pesticide, syempre tingnan pa po natin kung maaagapan pa ba siya. Kasi kung malimit po kasi pag nakita natin yung end na, yung bang puting-puti na siya, tapos mamaya harvest na pala. Sayang lang. Bago siguro sa pagbubuntis siguro, maobserbahan natin siya, makita natin na kumbaga ay pwede pa siyang i-prevent yung hindi pa natuyo ang buong ang buong dahon. Ayun, pwede po doon. Tapos yun naman po alam ko po may mga pesticides naman na nasa market ngayon, siguro sa mga agriculture supply. Ayun, makikita po natin doon kung paano po gamitin o sa treatment ng BLB po yung mga pesticides na yun. Ayun. So, thank you po for that information. Ito po, since hanggat maaari po, I'm sure you would agree, Kapalay Juliet, na dapat super duper last resort po natin ang paggamit ng mga pesticide na to. Ano po ba yung mga mabisa, at ito po maidagdag ko, mabisa at natural na pamamaraan po para maiwasan ang pagkakaroon at pagkalat po ng BLB sa ating mga palayan. Although challenging po dahil sabi nga po natin, mas marami po ang ulan na may kasama pong hangin. So ano po yung mga pwedeng gawing diskarte ng ating mga kapalay? Yan. Talagang ang prevention po ay talagang dapat paghandaan para hindi po nagkasakit ang ating palay. Ang number 1 po, after anihan, kung makakaya ay araruhin na po natin yung ating bukid para at least po kung halimbawa nagkaroon man ng sakit na BLB nung nakaraang season, at least mabawasan siya kasi ma-expose yung ibang tanim, tapos maibabaon din, at least madami na po yung percentage na mawawala yung sakit doon. Tapos ang susunod po ay yung itatanim po natin, magtanim po tayo ng sasabihin nating resistant variety within the area. Halimbawa ngayon po pwede tayong magtingin-tingin, ito palang variety na to, hindi nagkasakit, pwede ko tong itanim sa susunod. Tapos yung pong paggamit po ng yung pong recommended na fertilizer. Yung po maganda po yun. Ang alam ko po ay kasi sa mga ibang lugar ay yung kanilang sa provincial, parang gano'n, yung nag-a-assess ng ano po ba ang dapat na ilagay do sa lupa nyo, ano na pa ba yung lupa nyo, mataas na ba ang potassium, mataas na ba ang ganito. Parang na-itetest ng province para at least malaman po natin ng mga magsasaka natin na ano pa ba yung kulang. Kasi kung minsan po pag sobra-sobra na, mas lalo ang nitrogen, ay medyo favorable na po yun sa magiging malambot yung palay, tapos favorable na po din sa mga peste po, sa BLB din po. Tapos halimbawa po, ngayon, halimbawa, may sakit yung palay ng kapitbahay nung kalapit na lupa mo. Wag sanang yung pag nag-drain siya, isa yung papunta. Sana naman isa pa sa irigasyon o sa ibang lugar papunta para at least hindi naman mahawa ang ating palay. Opo, ayan. So, syempre bukod po sa pagkonsulta, not only sa ating mga PhilRice central or experimental offices rather, syempre po ang ating provincial at city agriculture offices po. Ang provincial agriculture offices po natin, naka-assist po sa atin dyan. Kaya po baka din po sila yung maka-help doon po sa nabanggit nyo kanina, Kapalay Juliet, na soil testing dahil for sure meron po silang devices na makakatulong para guided. Yes. At syempre nga po, yun, sa mga kapitbahay na natin, mga palayan, siguro po be mindful po kapag magde-drain po tayo, na iwasan po natin na sa ibang sakahan, ibang palayan po. Kahit po medyo siguro hindi nyo bati yung kapitbahay nyo, wag nyo na pong wag nyo na pong gawin yun.
Ayan. Para po, syempre, kasi at the end of the day, Kapalay Juliet, mahahawat, kumbaga may possibility pa rin po na maapektuhan din po, of course, ang inyong mga Yes po. palayan kapag ganun po yung nangyari. Kaya yun Yes. po. Napakagandang paalala din po yan, Kapalay Juliet. Ito po, nabanggit nyo po kanina yung tungkol sa mga varieties ng palay na may resistance po sa BLF. Sa PhilRice po ba, ay meron na po ba ang mga na-develop na mga varieties po na ito na kaya pong labanan ang BLB? At bakit po, siguro po pa-expound din po na gaano po kahalaga na mapili po yung tamang variety po para dito? Ayan. Sa ngayon po ay yung mga nakakaraan na mga 90 siguro, meron din namang mga resistant. Pero sa ngayon po ay hindi na siya tinatanim. Hindi na po natin siya makikita ngayon na itanim. Yung pong mga nakikita natin ngayon, yung nasa binhing palay app, bali ang makikita po natin doon ay summary lang noong 9 station kung saan siya in-evaluate. Kaya ibig sabihin po, halimbawa, yung isang variety ay na-evaluate sa Isabela ay resistant, dito po sa atin ay intermediate. Yun lang po yung halos makikita doon. Ang maganda po natin talagang gagawin ay kung ano po talaga yung nakikita. Halimbawa po ngayon, siguro meron tayong mga seed grower na nando sa, may kilala tayong seed grower, medyo bisitahin, makikape, pero patanaw-tanaw, tingnan kung ano yung maganda na binhi. Yes. Kasi ibig sabihin, kung ano po yung maganda doon sa lugar natin na hindi siya, mas lalo ngayon, very favorable sa mga sakit. Yes. Ang ating panahon. Ayun, tumingin na po sila kung ano po yung maganda doon sa mga lugar na yon. Kasi hindi po pwede na halimbawa, yung may kamag-anak sila sa Mindanao, nakita, yung tanim ko dito, napakaganda. Iba-iba po kasi yung klase ng bacterial leaf blight. Tapos pag tinanim nila dito, ay, naku pala, nagkasakit pala, baka mas matapang pala yung BLB dito sa atin. Pwede po gano'n. Kaya ang mas maganda talaga ay kung ano yung variety na makita nila na maganda ngayon. Para po at least kung hindi nagkasakit yung palay o nabigyan nila ng tamang nutrients, kung ano lang yung talagang dapat ilagay, at least makakaani sila ng maganda, na magiging maganda yung ani nila. Ayun. So, kaya po siguro in relation din po to dun sa nabanggit nyo kanina na mahalaga na magpa-soil test kasi iba-iba po yung klase ng lupa din na per area or province. Yes Kaya po. maganda po na magtanong po talaga tayo sa mga expert at mismo po dun sa lugar natin, sa community po natin. Yes Dahil po. sila yung nakakaalam kung ano po yung suitable na variety ng palay. Maganda po na na-emphasize po ninyo ito kasi po baka yung ibang mga kapalay natin nagtatanong po sa ibang mga kapwa nila magsasaka na nasa ibang lugar, ibang lalawigan. Sabi nga po, what may work for them, maaaring hindi po applicable dito sa Yes atin. po. Ayan. So, maraming salamat po doon. At eto po, may mga ilang pa shoutout na po akong namataan dito sa ating comment section sa DA PhilRice sa Facebook page. Ayan. Mula kay Kapalay Minard. Ayan. Shoutout po sa mga DevCom peeps ng PhilRice. At mula naman kay Kapalay Jeremy Arsena, shout out po, ayan, he's watching from Vigan City. Maraming salamat po. At mula naman kay Kapalay Selly Balbon, good afternoon, watching from Paumbong, Bulacan. Ayan, naku, habang kami po ay binabaha, stay safe po sa inyo. Naku, may maraming areas po actually sa Bulacan na Kapalay Juliet na talagang unfortunately binabaha pa rin po. At isa nga po ang Paumbong dyan. Ayan, shout out po sa inyo. Ingat po kayo sa ating mga ka-Radyo Agri at mga kapalay dyan sa Bulacan, lalo na sa Paumbong at saka po sa bayan ng Kalumpit. Ayan. Ito po mula kay Ma'am Leila Santa Maria Baldedara. Ayan. Good afternoon po, watching from PBBD PhilRice. Hello po, magandang araw po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan. So, shout out po ulit sa lahat ng ating mga tagapakinig din sa ating 90.1 FM Radio Broadcast Channel. Ito po, for my last question na po, Kapalay Juliet. Ito po, kapag po nakakita na po ng sintomas, halimbawa, yung mga nabanggit po ninyong symptoms kanina, once po na may medyo nakikita na po na ganun ang atin pong mga magsasaka, ano na po ba yung dapat nilang gawin? At ano-ano po yung mga dapat gawin ng ating mga magsasaka para po maiwasan ang pag-atake ng BLB rin po sa kanilang mga palayan? Ayan po.
Kung halimbawa, ayan po, hindi na sana, ay umaraw na siya. At ang number one po, pag nakakakita na po tayo ng BLB ngayon, kung kaya pong bawasan yung tubig natin para at least yung pong mga naka-float doon, yung mga nando sa mga tubig, pag na-drain, na-dry na at least 3 days, at least makabawas. Tapos, yung ang napakahalaga po yung ating mga nutrients. Halimbawa, kung hindi na po kailangan pang lagyan ng nitrogen, mas lalo po yung nitrogen, wag na po nating lagyan pa para hindi mas lalong lumala pa yung ating sakit. Tapos, alis kung madami ng damo, baka yung damo na yun mas gusto pala nung BLB, siya pang nagkakalat doon na mas lalo pa niyang damihan yung sakit sa palay. Tapos, pwede naman pong gumamit ng pesticides. Ang talagang sinasabi lang po namin, meron naman po nga sa market na sinasabi po namin, siguraduhin lang pong ito ay naka-registered sa Fertilizer and Pesticides Authority, ito po yung FPA. Tapos ito po ay, ang nakalagay po dun sa pesticides ay para sa rice. And then, may nakalagay din doon na para ito po ay sa BLB. And then, siguraduhin po na sundin lang po kung ano po yung nakalagay doon sa mga kung paano siya magagamitin. Yes po. Sundin po yun. Yun po. Ayun, maraming salamat po for this information ng Kapalay Juliet. At ito po, baka po may paalala pa po kayo sa ating mga magsasaka hinggil po dito sa BLB or mga nais po ninyo na i-remind po sa ating mga kapalay ngayon. Ayan. Ang siguro number one sa akin ay yung sa palay check system. Okay Ito po talaga yung guide ng mga magsasaka natin para maging maayos po yung ating pagsasaka. Kumbaga ay dito po sa palay check system and yung pong unang-una, yung variety na dapat nating gamitin. Halimbawa, doon sa isang area na yon nakita ko ganito, maganda tong variety na to, itong gagamitin ko. Tapos paano po yung pagpapatubig? Hindi naman po dapat yung apaw-apaw, sayang din naman ang tubig. Tapos yung fertilizer, ano lang ba talaga ang dapat? Baka naman sobra-sobra, sayang pa ang gastos. Yes. Tapos yung paano i-manage sa insect pests and diseases na hindi yung wala nang solusyon na pag pumunta ay wala nang solusyon. Dapat yung prevent pa, yung kumbaga magagawan pa ng paraan bago ma-damage ng todo yung ating mga palay. Tapos yung hanggang sa pag-aani at saka yung storage. Yun po kasi kumbaga talagang magawa natin itong ayos, at least makukuha po natin kung ano po yung sinasabi ng mga variety na kung ano yung talagang dapat anihin sa variety na yun. Okay. Tapos ang isa pa po ay kung halimbawa meron pa rin po kayong mga tanong sa pagpapalay, pwede rin pong tumawag sa 0917-111-7423 o kaya ay mag-visit po sa Pinoy Rice Knowledge Bank at i-follow ang DA PhilRice Facebook page po. Ayan, maraming salamat po Kapalay Juliet. At ito po, bago ko po kayo po tuloy ang pakawalan, baka po may mga nice po kayong batiin or i-shout out. Ayan, yung mga kasama po sa office, ang inyong pong family. Ayan po, batiin na po natin sila. Ayan, nagpapabati po sila lahat, lalo na po yung lahat ng mga magle-lecture sa ating farmer, yung mga office mate po sa Crop Protection Division at saka nakita ko, sabi mo nga kanina si Laila andyan. Hello Laila, bago namin siyang kasama. Nanggaling sa CLSU transfer, tapos sa plant breeding at saka sa buong PhilRice na kung nasaan po yung mga iba pa na nanonood. Ayan, maraming salamat po Kapalay Juliet sa lahat po ng mga information na ibinigay po ninyo sa amin. And we're looking forward po, hindi po ito yung first and last po natin na kwentuhan sa atin pong programa. Yes po. Opo. Ayan, maraming salamat po. Nakasama po natin via Google Meet si Kapalay Juliet Trillion, ang isa po sa mga experts po mula po sa Crop Protection Division ng DA PhilRice Central Experimental Office. So with that, proceed na po tayo agad sa ating palay tanungan segment at syempre bago po natin basahin o i-reveal ang ating palay tanungan ngayong araw, syempre kagaya ng nakagawian, sagutin po muna natin ang ating palay tanungan question last week. So ang ating pong palay tanungan ay isa po sa ating segment na naglalayong marinig ang presensya po ng ating mga radio listeners sa mga nakatutok po sa 90.1 FM broadcast channel at syempre ito rin po ang
ang aming paraan upang kayo ay aming makilala. Ayan. Mula po sa tanong na tama o mali last week, kapag may nakita daw na isa o dalawang dahon na may leaf folder, hindi kailangang mag-spray ng insecticide. Mahalaga munang suriin ang dami ng pinsala at obserbahan kung may sapat na natural enemies na tumutulong kumontrol sa peste. Ang hindi kinakailangang paggamit ng insecticide ay maaaring pumatay rin sa mga kapaki-pakinabang na insekto. Ang sagot po dito ay tama. At ito na po ang ating palay tanungan ngayong araw. Ayan, sa atin pong maka nakatutok sa ating live stream, nababasa na po ninyo ang inyong tanong. At for our radio listeners, ang ating pong palay tanungan, tama o mali ang bacterial leaf blight ay isang sakit na dulot ng bakterya. Kaya't ang pinakamabisang paraan ng pagkontrol dito ay ang paggamit ng resistant varieties, pastong pamamahala ng tubig, pataba at maayos na pag-aalaga sa pananim. Ayan, so para po sagutin ang ating tanong for today, ang ating palay tanungan, i-type lamang po sa inyong mga cellphones ang DZDJ space, pangalan space, ang inyong bayan at ang inyong sagot sa 0917-111-7423. Ulitin ko lamang po, i-type po ang DZDJ space, pangalan space, bayan space ang inyong sagot sa 0917-111-7423. And now for our public service announcement naman po mga kapalay at mga karadyo agri. Ayan mga kapalay, narinig nyo na po ba ang Palay Check System? Ito po ay isang science-based na gabay mula sa DA PhilRice na tumutulong sa mga magsasaka sa wastong pamamahala ng palayan. Mula po sa pagpili ng dekalidad na binhi, tamang pagpapatubig, pamamahala ng sustansya, damo at peste, hanggang sa mismong pag-aani na po at syempre papaano po imbakin ang inyong mga ani. Sa pamamagitan po ng mga tinatawag naman na key checks o makahalagang hakbang na dapat bantayan sa bawat yugto ng pananim ay natutulungan ang ating mga kapalay na makaiwas sa sobrang gastos, mapabuti ang mga gawain sa palayan at makamit ang mas mataas at dekalidad na ani. At para po sa mga karagdagang gabay tungkol po sa ating usapin at sa mga previous topics din po natin sa brown plant hopper, rice stem borer at iba pa pong problema sa inyong mga palayan, maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center na 0917-111-7423 at bisitahin lamang din po ang Pinoy Rice Knowledge Bank at i-follow din po ang DA PhilRice Facebook page para sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon sa pagpapalayan. At syempre po, huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-follow ang DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM Facebook pages, gayon din po ang official YouTube channel, X at Instagram accounts po ng ating himpilan. At para naman po sa inyong mga shoutouts, concerns, mga requested songs na rin po at comments sa ating Radyo Agri, of course, ang ating call and text hotline pa rin po ay ang numerong 0962-119-7445. At sa mga na-miss po ang ating episode ngayon sa ating radyo, wag po kayong mag-alala dahil magkakaroon pa rin po tayo ng replay ng ating topic ngayon. Mapapakinggan po ninyo itong muli sa darating po na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 pa rin po yan ng hapon sa 90.1 FM channel po ng inyong mga radyo. And with that, ako po ang inyong nakasama ngayong araw, Badeth, mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang isa na naman pong makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito pa rin po yan, of course, sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan.